Good day mga kanitib. Balik po tayo dito sa ating programa sa The Philippine Native Chicken Digital TV. No, we're broadcasting dito po sa loob ng campus ng Central Philippine University, dito mismo sa May Technology Business Center. Ang CPO po is a private university, headed by our President, Reverend Dr. Ernesto Wardaguhoy. Kasama na po aming Chairman of Trustee, Attorney Peter Corbera. Ito po yung kaibat po nyo sa paglaga ng Native Chicken commercial scale. Si Philippine Native Chicken, Doc James for short. Magandang araw po sa ating mga native all throughout the Philippines that keep on following the Philippine Native Chicken. Hoping that sana ang mga series of videos that we have presented makatulong naman yan po sa inyo sa pag-alaga po ng inyong katutubong manok. Kung sa tingin po nyo ang programa natin is informative, paki-share naman po sa mga kilala po nyo na makatulong po tayo. Sa hindi pa nakapag-like, follow, subscribe ng ating social media platform, either in the YouTube or in the tawag dito sa may Facebook page natin, na please have it be done para every time that we have this kind of video, you'll be notified by our social media platform. Isa kasi yan mga ka-natives na ginagawa natin dito para at least tuloy-tuloy po tayo. Dalawa po kasi ang ating social media platform. We have what we call the YouTube, and we have the tawag dito yung ating Facebook page. We have the Instagram. Kaya ibang social media platform natin hindi ganon po siya ka-active. But to those who would like to learn more about the technology developed by the Central Philippine University Research Center for Philippine Native Chicken, you can visit our website, the philnativechicken.com. Lahat po ng kailangan ninyong mateknolohiya, nandyan po, and then we have the link papunta po sa ating e-store. Para at least kung kailangan po kayo, doon po kayo makapagpunta, at saka if you want to purchase, kindly contact the number that we are sharing to you para at least kahit paano po makarating po dyan ang produkto po natin sa inyong respective na lugar. Pasensya po pag hindi pa tayo kasi nakapasok sa Shopee at saka sa Lazada, direct po na po tayo para at least mas makatipid po ang ating mga ka-native. Now, ngayong araw po patuloy po tayo sa ating diskusyon tungkol po sa pag-integrar ng ating mga katutubong manok sa any kind of project that we have. And we are sharing insights on how to do it. Para at least paano po you have the ideas on to what to do. Otherwise, alam nyo kasi sa ngayong panahon po, ang teknolohiya hindi na mahirap i-access given the presence of what they call the social media platform. And this is what we are doing at Central Philippine University. Now, noong nakaraang mga video po natin, we have discussed farming as we should not treat farming as way of life way back then, but we must to treat farming as a business, and we are always looking on the profit side. Now, ang profit kasi, ang ibig sabihin ng profit is that na persistency in realizing your objectives in various forms, ideas within specified time. Alam nyo kasi mga-native as you go along on the raising of your chicken. Yung kung bakit palagi sabi ko is that na pag nag-alaga po tayo ng manok, gusto mo lang mag-alaga, dapat meron po tayong goal. Ano ba ang ating adikain? Bakit gusto nating mag-alaga ng manok? And to make it more come into realization, dapat na ang ating objective, it must be measurable and it must be accomplished within a certain period of time. Other kasi kung walang timeline yan mga-native, what will happen? Baka kung saan-saan pumunta yan, baka kung kailan po pa gusto marating yan. Ang palagi sabi is that na sometimes if we do not have the specific time, it tended na it lead us to what they call more of what they call the procrastination. Pabayaan lang muna, sunod lang yan. To the point na naubos na yung time mo, tandaan natin, magkapariho lang po ang time natin. Magkapariho lang tayo natin. We have 24 hours a day na time po. Lahat-lahat po tayo. Yung po bakit na
wag po kayo wag po tayo magreklamo na sabihin natin no kulang yung time natin because pareho po tayo na 24 hours per day. Now, but in doing the objective no, in raising chicken, now it must be quantified. Na ibig sabihin na if you'll be earning, would like na to earn na for example, in your 1,000 square meter, you would like to earn about 20,000. Ibig sabihin na ano ba dapat alagaan ko at ano dapat kong itanim na para makadulot sa akin ng net profit na 20 pesos per square meter per month. Yung kung bakit na ang pag-usapan dito is not in a yearly basis but we are looking on a monthly basis. How we are going to modify the environment? No, kasi diyan kasi magpasimuno yan. Mga plano natin na kung tingnan natin na if we be aiming for about 20 pesos, that is a yearly basis. So ibig sabihin, before you put up your project in that area, na observe mo muna ano ba dapat mo gawin to modify the environment. No, otherwise kasi sabihin mo, Dok, yung lugar namin kasi sobrang init, ay nako po, may mga lugar din na sobrang ilamig po. Kung hanap kayo ng lugar ng katamtaman, mahirap po maghanap ng lugar ng katamtaman ng panahon base sa gusto ninyo. Tandaan natin, we don't have the choice na nasabihin natin sa araw na wag mo na sumikat para hindi maging mainit yung panahon, di ba? But the way and how we react na is very critical. Kasi ang gawin natin, pag diyan tayo sa field, na kung sa tingin mo sobrang init, yung gawin mo, mas maaga o di kay gabi, na magtrabaho direkta in the field. Or possibly, na you can establish a shade in the area, na kahit gaano kainit sa labas, na sa loob naman hindi ganun kainit, di ba? And that is where the screen house na na-develop po. Na kung saan, in that screen house that you have, ibig sabihin, no, mismo dyan sa lugar. No, if you have about 50% shade na screen, ibig sabihin, out of that 100% na init, no, only 50% of it na can penetrate inside. Yun makanitive because we are aiming for something, hindi naman kasi ibig sabihin makanitive na sige lang gawin natin na para mas makatipid ito. Alam niyo makanitive sa sobrang yung isip na makatipid na as you go along in implementing of your project, na ang kinatnan mas mahal pa no ang kinatnan ng expenses po ninyo mga ka-native. Yung kung bakit that if you are not ready to implement it, na maghanap po na pa natin ng paraan and how to do it. Posible, sabihin natin, medyo kulang pa sa ngayon ng capital, kung kailan mo umpisa, kaya yan. Walang katapusan kasi yan. So, ibig sabihin mo, I have this main job muna, gawin ko, no, ipon, and then dahan-dahan na gawin no, para ma-improve. Naalala ko kasi yung isa sa mga racers natin dito sa may Iloilo na sabi niya, Doc, na medyo mahirapan na ba't magawa ng paraan. Mahirap pero magawa ng paraan. Sabi niya na for every profit he derived in raising the chicken, ang ginagawa niya because he's the one selling the chicken. Na sabi niya, no, 1/2 of the profit derived na gradually, he is buying na some of the material needed na para ma-develop ang kanyang manukan. Yan kasi mga ka-native. Yung kung bakit that persistency, profit, na persistency in realizing your objective. Ibig sabihin, gusto mo ng income na 20,000 per month with that 1,000 square meter that you have. No, ibig sabihin, kailan ba dapat yan? If you are aiming at by 2024 before this year end, ibig sabihin, you must be persistent enough na dapat ma-realize mo talaga ang target na income na ma-derive mo dyan sa respected project that you have. Otherwise kasi maka-native, pag wala po tayong time, na kailan pa kaya tayo magkakaroon ng time para ma-implement natin. There is no such perfect time to implement the project. Ang kailangan na natin, idea. Now, don't be afraid to fail. Na kasi ang failure kasi kabahagi yan ng success na that is your stepping stone. The more failure you encounter, the more wiser you are, the smarter you are now to counter whatever challenges that comes along your way as you are targeting your objective. Na yun mga ka-native yung kung bakit na sa pag-alaga ng manok na tandaan po natin na ideas within a specific time. No, ibig sabihin
no, kung ito ang gusto natin, yung kung bakit na palagi sabi natin ito sa ating sa ating programa na kung saan along the value chain no, of raising the native chicken, na ang pinakamataas na bahagi po ng profit is not on the production side. It is on the on the processing and marketing on per se. Kaya lang, if you're going to evaluate the risk associated along the way between production and processing and marketing, nakadepende kasi yan sa diskarte ng isang tao. Yung ko bakit na we're always looking that ideas, ano ba ideas dapat gawin natin? You can find various ideas. Yung ko bakit na napakaraming mga blogging kasi ngayon na kung tingnan po nyo, they can share ideas na kung saan if you're going to implement your project, pwede mo maumpisan from that kind of ideas. But if you are uncertain on the ideas being shared by a certain blogger, pwede mo follow up sa ibang blogging pages, di ba? Yan kagandahan kasi ng social media sa ngayon. Kasi pag medyo doubt ka, pwede ka matanong sa kabila. I-verify mo muna. Otherwise kasi, baka kahit na sa amin dito sa Philippine Native Chicken, tandaan po natin, ang Philippine Native Chicken po, Facebook page, hindi po natin binobost ang ating page. Yung kung bakit na kung sa tingin po ninyo, ang programa natin ito is informative at saka maraming matulungan, please help us disseminate our page. Pag hindi pa kayo nakapag-like, na-subscribe, o di kaya nakapag-follow sa ating page, please have it be done. Para at least mas marami po ang pwede mapuntahan ng ating page. At saka we are supplementing it, complementing it with our website para every time that you have some queries, nandoon yan sa website namin. Kasi ang development ng technology at Central Philippine University, kung tingnan po nyo, sabihin nyo na sa native lang. Actually, maka-native kung tingnan po nyo ang kabuuan ng technology. Ang pinakamahirap kasi na i-develop ang native natin. Kung napagana ng teknolohiya ng Central Philippine University, ang native chicken, ang ibang group pa kaya ng manok, yun mga ka-native na why Central Philippine University Research Center for Philippine Native Chicken, nag-focus kami on Philippine Native Chicken or the native chicken. Bakit? Mahirap kasi develop ang teknolohiya. If you're going to check the various research study center here in the countries and even outside of the country, tingnan po nyo the way and how we focus at Central Philippine University. With the decades of studies that we have, with the meager resources that we have, tuloy-tuloy pa rin kami to implement the project. Na kung saan po, developing technologies na kung saan talagang angkop on native chicken, but it can also be implemented on the group of poultry. Yun mga ka-native. Yung kung bakit na sa tingin po ninyo, is that as we go along on implementing our project, realizing, tingnan po natin, there should always be, let us take a look on this kind of project, not as a add-on income, but if possible, if we can raise chicken and then consider it as our main source of income, na ibig sabihin, can we treat it na para bang negosyo, can we treat it na kung saan, na para bang dyan ka kumukuha ng salary mo? Bakit? Pag dyan ka kumukuha ng salary mo, ibig sabihin, you will do more para improve pa natin ang ating operation. Yan lang mga ka-native. Sana po ngayong araw, with this video that we have, we're able to share to you technologies na sa tingin po natin kahit paano po makatulong po sa inyo in implementing the respective project or implementing yung mga samot-saring activity nyo para po na mapa-successful po natin ang pag-alaga ng ating mga katutubong manok. Again, in behalf naming Presidente, Reverend Dr. Ernest O. Daguhoy, ito po yung kaibigan, kaakibat po nyo sa palaga ng native chicken in commercial scale, si Philippine Native Chicken. Doc James for short. God bless and keep safe. Kita naman tayo ulit on the next video that we have sa masusunod na episode po natin para sa karagdagang kalaman po nyo. Sana po ang mga challenges that we encountered sa araw-araw na lahat kaya po natin lagpasan. Basta tulong-tulong po tayo. Magandang araw. God bless and keep safe po sa ating lahat.